Ayan, bagong luto at mainit-init pa. Isa na namang masarap na merienda na napakabilis lang at napakadaling lutuin ito. At syempre, hindi lang basta madaling lutuin. Masarap na magugustuhan rin ng mga bagets. Pwedeng-pwede nyong idagdag sa inyong mga pinagkakakitaan. Meron ako ritong 2 cups ng kinayod na buko. Lalagyan ko to ng 3/4 cup ng tubig. Pwede rin naman yung sabaw ng buko, 1/4 cup ng powdered milk, 3/4 cup ng condensed milk. Adjust nyo na lang. Depende po sa sweetness na gusto nyo. Maglagay rin tayo ng 1 kurot na asin, pampabalance ng lasa para hindi masyadong nakakaumay yung katamisan. Halu-haluin lang natin yan. Papakuluin lang natin at habang inaantay natin kumulo, i-prepare na natin itong ating pampalapot. 4 to 5 tablespoon ng cornstarch, i-dissolve natin sa 3/4 cup ng tubig. Dahan-dahan nating ibuhos habang continuous po nating hinahalo para mas maging maganda yung pagkakalapot at hindi buo-buo itong ating niluto. Pag saktong-sakto na yung lapot ay itatransfer lang natin to sa isang malinis na lagayan. Papalamigin muna natin bago natin ito bilutin. At habang nagaantay tayong lumamig ay i-ready na natin yung ating wrapper. Himay-himayin na natin yan. Kita nyo yan, dapat po ay ganitong pagkakalapot yung ating ma-achieve para dito sa ating buko filling. Siyempre, alam ko naman na lahat magagaling na sa pagbabalot dahil mahilig tayo sa lumpia, turon, hilig talaga nating mga Pinoy yan. Kaya expert na expert tayo dyan. So, sa paglalagay naman po ng filling ay konti lang po yung inyong nilalagay. 2 tablespoon lamang po yung aking nilagay para po hindi ito pumutok pag pinirito natin. Pwedeng-pwede nyo rin pong idoble yung ating wrapper na gagamitin para makasigurado talaga kayo na hindi puputok. Pwede rin po natin tong ilagay sa freezer ng 2 oras para makasigurado talaga tayo na mas magiging maganda yung ating pagkakapirito kasi titigas po yung ating buko filling kaya mas mabilis siyang pirituhin. So ito po ay hindi naman kailangan ng mahabang oras ng pagpipirito dahil luto na po yung filling na ginamit natin. Bahala na rin kayong magdesisyon kung gusto nyo ba ay medyo tostado or kung paano yung gusto nyo dito sa inyong turon. Pag okay na, alisin lang natin yan, patuluin natin yung mantika. At ito nga, nakagawa ako ng 20 piraso gamit ang 2 cups ng buko. Yung iba po nito ay dinoble ko yung pambalot, yung iba naman po ay single lang yung aking ginamit. Tingin pa nga lang ay talagang matatakam ka na, napaka-simple at napakadali lang lutuin at syempre ang pinaka-importante sa lahat ay magugustuhan ng mga kakain. Kung nagustuhan mo itong ating recipe today, pakilagay po sa comment, I love buko turon, lugar kung saan ka nanonood ngayon. Maraming salamat po sa panonood, wag mo rin kalimutang i-like and follow ang page, i-share mo na rin ang video, bye-bye! Hi guys! Paborito mo rin ba ang vegetables? Ito yung nabibili sa street food na tig-pipiso pero hindi ko lang sure kung magkano na to ngayon. Kaya kung bigla kang ngang mag-crave, ikaw na nga lang din ang gumawa sa inyo dahil napakadali lang din itong gawin. At bukod pa nga dyan, napakaunti lang din ng mga ingredients. So start na nga po natin. Sa isang bowl, maglalagay tayo ng 2 cups na all-purpose flour or harina, 1/4 cup cornstarch, 1/2 tablespoon instant yeast, and 1 teaspoon na baking powder, pamintang durog at konting garlic powder. Gagamitin po tayo dito ng na-mince na carrot at itong onion leeks na minins ko lang din. Maglagay na rin tayo dito ng tubig. Ang sukat nga pala ng tubig na gagamitin natin dito ay isang 1 cup at dalawang 1/3 cup. Ilagay lang po muna natin yung 1 cup and then haluin lang natin ito. Tansyahan pa rin guys sa paglalagay ng tubig dahil may pagkakaiba po ang harina. Itong gamit ko kasi ay 3rd class na nabibili sa palengke. Meron din pong 1st class na maganda talaga yung quality. Pero kung mga ganitong luto naman guys ay pwede na yung ganitong harina. Basta wag nyo pong kakalimutan na tansyahan lang sa paglalagay ng tubig. So pagka okay na nga itong ating mixture, i-rest muna natin ito for 30 minutes. Gawa naman tayo ng sausawan or sauce. Need natin ng 2 cups na tubig, 2 tablespoon na toyo, 1/3 cup na asukal, pampalapot nitong sauce na 2 tablespoon na harina, and 1 tablespoon na cornstarch. At para naman mas sumarap at lumasa itong ating sauce, maglagay lang din tayo dito ng bawang, sibuyas at siling pula. Hinalo ko na nga po ito pero nakalimutan ko lang din maglagay dito ng asin at pamintang durog. Pagkalagay nga natin ay hahaluin naman ulit natin ito hanggang sa tuluyan ng matunaw yung asukal, cornstarch, and harina na nilagay natin. Okay na nga kaya ilagay na rin natin ito sa ating mga kalan. Isindi ang mga apoy dahil lulutuin natin ito at papakuluan. So pagka kumulo na nga to guys, ganito na yung magiging consistency ng ating sauce. After 30 minutes nga ng pagre-rest, ganito na nga rin yung kinalabasan ng ating mixture. Sa
Sa paraan naman ng pagluluto nito ay napakadali lang. Magsuot lang po kayo ng plastic gloves at maglagay ng konting mantika. O kung wala naman po nito ay okay lang din, make sure na malinis lang po ang inyong mga kamay. Ganito lang naman po yung gagawin natin. Kuha lang po kayo ng mixture and then i-press nyo lang po yung mga kamay ninyo. Don't worry guys dahil magpo-form din yan ng pabilog. So pagkalagay nga natin ay kusa itong lulutang. Halu-haluin lang din po natin ito para maluto both sides. Lulutuin natin ito at priprituhin hanggang sa maging golden brown. Para nga sa akin ay okay na yung ganitong pagkakaluto. Ipapakita ko naman sa inyo guys kung gaano pa rin kalambot itong ating nilutong vegetables kahit lumamig na. O diba, napakalambot pa rin po kaya mas try talaga tong recipe na to. So ayan, maglagay na rin tayo nitong ating nagawang sauce dito sa lalagyan. Actually guys, pwede nyo nga rin tong pagkakitaan. Pwede nyo tong ibenta kahit sa tapat lang ng bahay nyo o mas okay nga kung malapit din kayo sa mga schools. Bukod sa napakadali lang nitong gawin at konti lang din yung mga ingredients na gagamitin, sauce pa nga lang nito ay talaga namang babalik-balikan ka ng mga tao.